Hello, magandang maulang hapon po sa inyong lahat. Dahil po tayo ay hindi makapag-demo sa labas, tayo po ngayon ay magla-live demo gamit po yung ating demo kit. So, i-demo po natin dito yung ating power saver device. Ito po yung tipid po ng wattage consumption. So, papakita po natin yung ating consumption po ng water kettle, rice cooker at saka po ng bumbilya po natin sa bahay. So ito pong nakikita nyo po dito is our toolbox. Ito po ay demo kit wherein ito pong ating kontador ay representation po sa bahay. Meron po tayo ditong breaker wherein makikita po natin yung consumption po ng kuryente pag isinaksak po natin dito sa socket at saka po itong ilaw. Okay? Ngayon, ang gagawin po natin is isasaksak po natin yung mga appliances at titingnan po natin kung makakatulong po ba itong ating power factor corrector or power saver device doon po sa mga appliances po natin. Again, ito pong aming appliances ay pampawattage reducer po, no? Pampales po ng wattage consumption. Ngayon po, meron po kayong makikita ritong devices na 25 UF. Ito po yung 25 UF, meron po siyang socket sa ilalim. And ito pong 50 UF, wala po itong socket. Ito po ay inilalagay po sa breaker. No, mas maganda po. Pero kung talagang gusto nyo pong makamaximize ng tipid sa kuryente, pang iwas sunog, dahil ito po ay iniiwasan din na uminit ang ating mga kable ng kuryente kapag sabay-sabay po natin ginagamit yung ating kuryente. Okay? So balik po tayo dito sa ating demo kit. Kung makikita nyo po, ito po yung wattage consumption, no? Ito pong kulay green, ito po yung ampere, ito po yung voltage. Kung mapapansin nyo po, hindi po stable po ang ating voltage dahil 235, no? So dapat po 220 lang. Kaya po minsan napapansin nyo, kahit po tayo ay may bumbilya, palit po tayo ng palit dahil hindi po stable yung ating mga kuryente po, no? May sudden surge po, no? So, yan din po ang ginagawa po ng ating power factor device. Kahit po nag-brown out at biglang nagkakuryente, protektado po yung ating mga appliances na masira, even po yung ating mga rep, no? So, yan po yan. So, ang i-demo po natin ay ito pong ilaw po muna. So, meron po ako ditong 100 watts, okay? Papakita ko po sa inyo yung consumption. Okay. So, kung mapapansin nyo po, yung 100 watts is 101 po ang ginagamit. Ngayon, ito pong ating 25 UF, pwede nyo pong ikabit sa any outlet, no? Plug and play lang po yan. So, kung mapapansin nyo, yung 25 UF po natin, isaksak lang po natin dito sa any outlet po ng bahay po ninyo. Yun pong ating 100 watts, nagiging 71 watts lang po siya. Okay? So, nakaka-reduce po ng wattage consumption. Ito po yung 25 UF, no? So, pag naman po ang ginamit natin ay yung tinatawag po natin na 50 UF, okay? So, ito po yung 50 UF, pang centralized po ito. Mga 7,000 and below yung bill. Kung mapapansin nyo, 100 watts. Saksak po natin yung 100 UF. Mapapansin nyo po, 43 watts na lang po. Kasi po, tinatanggal niya po yung tinatawag na reactive power or yung waste electricity. So, yun po yun. So, yan po yung demo ng ating bumbilya, no? So, i-demo naman po natin susunod yung ating electric kettle. Okay? So, yung electric kettle po, ito po ang gagamitin po ninyo. Kung malimit po kayong may electric kettle, ayan, may saksakan po yan sa likod. Okay, dito sa may pinaka-ilalim po niya. Actually, meron na po ako ditong nakaset up, no? Ito po yung electric kettle, nakasaksak na po dyan, ayan. So, ang gagawin po muna natin, ididirekta po muna natin yung electric kettle doon sa ating saksakan, okay? So, hugutin po muna natin dito, and then, tingnan po natin yung electric kettle, patayin po muna natin to. Yung electric kettle, i-on po natin, okay? I-on po natin yung electric kettle para makita nyo po na in-on ko talaga yung electric kettle. Ayan, o umilaw. Then, ang consumption po ay 1,412 or 1,400 watts. Almost, no? So, ang gagawin po ninyo para makatipid po kayo sa wattage consumption, ang gagawin nyo po dyan ay bubunutin nyo po ito. Okay, and then isasaksak nyo po dito sa pinakailalim. No? Yan, dyan po. Isasaksak po nyo dyan. And then, tsaka nyo po siya isasaksak po dito sa ating outlet, no? So, kasi nga po siya ay wattage reducer, kung mapapansin nyo,
yun pong 1,400 watts, naging 39 watts na lang po. O, naka-on pa rin po yan. Pero disclaimer lang po, no, kung kayo po ay magpapainit na direkta po yung inyong water kettle sa outlet, pag kung kukulo po yan ng 1 minute, pag ginamitan nyo po ng ating power factor device or power reducer, power wattage reducer, it almost 2 minutes po. So, ibig sabihin, makakatipid pa rin po kayo kasi almost 40 watts lang ang magagamit nyo instead of 1,400 watts. So, ito pong ating device na to is pang resistive appliances. Ano po ba yung mga resistive appliances? Ayan, napansin nyo po, meron po ako ditong demonstration. Water kettle, rice cooker, plancha, ito pong ating portable water heater, pwede po itong mga ganitong kalan, ganito pong oven, no? Ito po yan. So, bawal pong isaksak dito, bawal pong isaksak dito yung mga air fryer, digital oven, induction cooker, microwave oven, tsaka po electric fan. Kasi po yan po ay mga tinatawag na resistive appliances, no? So, ito po kasi mga inductive appliances po ito. Ngayon, kung gusto nyo pong gamitan ng inductive yung mga inductive appliances po natin, katulad ng may mga motor, no, itong mga nakikita nyo po dyan, ang gamitin nyo po ay 50 UF or 100 UF. So, ito po yon. Ito po yung 50 UF. Kinakabit po ito sa breaker. Ito, ganito po ang itsura niya para ikabit nyo po sa breaker. Yung pong 50 UF, nilalagyan po ng socket doon sa main breaker, and then ito naman pong 100 UF ay nakakabit po directly doon sa pinaka-main socket pag 100 UF po. Ang 100 UF naman ay gagamitin nyo po pag ang bill po ninyo ay 18,000 and below. Ito naman po ay 7,000 and below. Ngayon, kung 3,000 and below, mas maganda po gamitin po ninyo ito. Pero advisable po talaga sa amin na gumamit po kayo ng dalawang device sa bahay po ninyo kung gusto po talaga ninyong makatipid po sa kuryente. So, yan po yan. Okay? So, yan po. Pansin nyo, 30 watts lang. Oh. Yan pong dati pong 1,400 watts. So, yan lang po yung demonstration po natin. Actually, meron pa po ako ditong rice cooker. Okay, yung rice cooker po natin, try po natin. Okay, patayin po muna natin. Then, bunutin po natin siya. Okay. Ngayon, yun pong rice cooker na malimit po natin gamitin sa bahay. Pag yan po ay atin pong ginamit. Okay. So, kung mapapansin nyo, ang consumption po niyan ay umaabot po ng almost 6,096 watts. Okay, almost 700 watts po yan. Yan po, mapapansin nyo. Ito po yon. Okay, 696 watts. Yan po. Okay. Ngayon, pag kayo po ay gagamit ng rice cooker, okay, ito po kasi pang demo ko lang na rice cooker eh. So, pag kayo po ay gumamit ng rice cooker, ang gagawin nyo lang po, pag 2 cups, pwede na pong nakadirekta dito sa ating power saver device. Pero pag more than 2 cups po, kailangan pakuluin nyo muna bago nyo po i-direkta doon sa ating outlet po dito. So, kung mapapansin nyo, bunutin po natin yung rice cooker. Then, ilagay po natin dito, saksak po natin. Then, ito po yung ating gamitin. Okay, i-on po natin. Pag kumulo na po, no, kung mapapansin nyo, yun pong kaninang almost 700 watts, 39 watts na lang po yung consumption natin sa rice cooker. So, ito po ay nakakatipid po talaga sa inyong electric bill kung normal po yung gamit po ninyo sa inyo pong mga appliances. Kasi po hindi po namin pwedeng sabihin na ito ay electricity bill reducer kasi hindi po namin alam kung paano po kayo gumamit ng kuryente. Pero kung normal po ang inyong usage, posible pong bumaba ng 30 to 40% yung inyong electricity bill. Hindi lang po namin pwedeng sabihin na guaranteed na kayo po ay magkakaroon ng reduction sa inyong electricity bill dahil hindi po ganon ang pagkiklaim po namin ng product. Kasi nga po ito po ay wattage reducer. So ito po ay may 6 months warranty, meron po yung fuse, iwas overheating. Okay, yan po, no? So, meron naman po siyang pre-service kapag po nagkaroon ng problema. At the same time, kung gusto po ninyong maging dealer ng aming company or maging distributor, pwede po, no? Pwede po kayo magkaroon po ng extra income po dito. Lalo na po ngayon ang mga tao ay gustong-gusto pong makatipid sa kuryente. So, meron pa po kaming actually mas malaki na ganito, yung 100 UF na inilalagay po sa breaker. Ito po yon, no? 100 UF na 18,000 and below na bill. Kung may mga tindahan po kayo, like for example, yung sawag dito, yung inyong water refilling station, pwede po itong
gamitin. So, yan lang po yung ating simple demonstration. Kung gusto niyo pa pong malaman yung iba pa pong detalye tungkol dito sa aming power factor device or ito po ay technology from Japan. Okay, pwede nyo rin pong i-google what is power factor corrector and how it can reduce electricity bill. Makikita nyo po bakit po yung device ay nakaka-reduce. Ngayon, ang opisina po namin, meron po kami sa Lipa, meron po kami sa Lucena, we have in Pampanga and Butuan. Kung gusto po ninyong maging distributor at kumita po ng extra dito sa amin, message nyo lang po ako at i-discuss po namin sa inyo itong opportunity na pwede po kayong magkaroon ng hanap buhay. No, pwede po tayong halimbawa, nag-member po kayo sa amin, pwede po namin kayong tulungan na mag-demo sa inyong school, sa cooperative, sa mga barangay o whatsoever para po tayo ay magkaroon ng livelihood opportunity. Pwede ho tayong makatulong gawa po ng device po na ito. Okay, so dito lang po ako nag-demo sa aking kusina dahil nga po hindi po tayo makalabas dahil malakas po ang ulan. Kaya kung meron po kayong question, message nyo lang po ako. Salamat! Ayan. So, nag-i-slow connection yung aking stable po muna natin. Tapos na po tayo. Kung meron pa po kayong katanungan, i-message nyo lang po ako and then yun pong mga iba pang detalye nandyan lang po sa ilalim po ng comment section po. Salamat!